Mga giants ng Elbaf kakampi nga ba sa world government? Sa latest chapter nga ng manga nakita nating winanshot lang ni Ganku itong grupo nila Colon. Sila Jinbei at Brook nga niredirect lang ni Ganku yung mga atake nila sa isa't isa. Si Nami naman sinipa lang niya ng bahagya. At itong si Usopp tinuhod niya ng pagkalakas-lakas. Nakita rin natin na nakakapag-regenerate rin pala itong si Ganku. Kaya naman masasabi nga natin na itong mga Holy Knights up to this date ang pinakamalakas na makakalaban netong Straw Hat Pirates. At although maraming ang nagsasabi na mahina pa rin daw itong sila Nami at Usopp o hindi sila nag-i-improve kahit nasa Elbaf na tayo ngayon, masasabi ko ngang mali ito. Dahil nakita naman natin yung naging improvements nila all throughout sa naging paglalakbay nila. Gaya na lang ni Usopp na nakita nating tinamaan naman niya si Ganku ng Skull Bomb Grass niya. Or itong si Nami na may ipinakitang bagong atake. Nag-i-improve naman sila. Hindi lang drastically gaya ng Monster Trio natin. Anyway, ang isang highlights pa nga sa chapter na to itong pagbibigay ng speech ni Ganku. Kinumpirma nga niya na magkakaroon daw ng malawakang gera na involve ang buong mundo. Dagdag pa nga niya na meant to be daw na mawawasak ang mundo. Pero nalaman nga daw ng mga tao itong impormasyon na to at pinilit nila itong impormasyon na to na ikalat sa lahat. Obviously yung nire-refer ni Ganku sa speech na to si Dr. Vegapunk. Kung matatandaan nyo ganito nga exactly yung ginawa ni Vegapunk pagtapos niyang mamatay. Inannounce niya sa buong mundo yung mangyayaring paggunaw ng mundo. Nireveal nga niya ito para maging handa ang mga tao sa maaaring gawin ng world government. Bali dito nga natin marirealize yung domino effect na nangyari. Dahil paano ba nag-lead si Vegapunk sa pag-a-announce na to? Diba dahil kay Professor Clover? It turns out na kaibigan pala ni Vegapunk itong si Professor Clover. At pinuntahan niya pa ito sa Ohara. Itong nangyaring Ohara incident nga ang umpisa ng lahat. Dito nag-umpisa ang domino effect. Nagka-idea si Vegapunk sa point na to kung gaano kasama ang world government. Dito rin nakaligtas si Saul na later on kumonekta kay Vegapunk na siyang nagbigay dito ng knowledge sa kung ano ang dapat niyang i-announce sa buong mundo. Kaya naman itong pagpapakita nga ng picture nila Vegapunk, Professor Clover at Nico Olvia sa chapter na to, ang tingin kong perfect na portrayal sa speech ni Ganku. Kumbaga si Professor Clover ang nag-umpisa at si Vegapunk ang tumapos. Siya ang nag-execute ng awareness para sa mga tao na merong mangyayaring sakuna na ikakapahamak ng buong mundo. Sa part naman ng pagbabanggit ni Usopp sa pangalan ni Enel, we all know na hindi lang ito basta randomly na ibinato ni Oda. Alam naman natin na meron ng history si Oda na pagbo-brought up ng pangalan ng isang karakter at later on marireveal ito sa kwento. At dahil nga sa nakita natin yung similar sa Arc Maxim sa nakitang mural ni Franky, napaka-interesting ang malaman kung makikita ba natin itong si Enel sa mga susunod pa na chapters. Tandaan nyo guys may isang lugar pa nga sa Elbaf ang hindi pa nare-reveal. At ito nga yung Heaven World. At dahil nga sa nakilala natin si Enel during Skypiea arc, relevant pa nga rin yung karakter niya kung sakali man at makita natin siya sa arc na to. Ngayon mapunta naman tayo sa dalawa pang Holy Knights na umaksyon sa chapter na to. Unahin na natin itong si Saint Gillingham. Nireveal nga na kaya rin palang specifically na patulugin ni Gillingham ang katawan lang ng isang individual. Ginawa nga niya yan sa teacher na si Ange. Though nakita nga natin ng saglit lang itong mga kakayanan ni Gillingham sa pamamagitan ng pagpapatumba kay Principal Kiba, ang interested nga akong makita yung full Zoan form ng transformation niya. Ano pa kaya ang pwede niyang magawa sa form na to? Sa part naman ni Summers na nilabanan si Saul,
napansin nga natin na itong mga tinek ang ipinang-atake niya kay Saul. Obvious naman ito dahil sa background nila. Later on ni-reveal nga na nagtatago lang pala itong sila Robin at Chopper sa loob ng buhok ni Saul. At coincidentally nga binanggit ni Summers na dapat daw patay na itong si Saul sa Uhara pa lang, which reference sa alam naman nating nangyaring Uhara incident. Ang hindi nga alam ni Summers itong tinutukoy niyang Uhara incident nandito malapit lang sa kanya yung isa sa pinaka-prominenteng karakter dito na si Nico Robin. Hindi kaya alam ni Summers na nagtatago lang si Robin malapit sa kanya? Ano kayang gagawin niya kung makita niya itong si Robin? Bali sa tingin ko nga isasama niyang kidnapin itong si Robin once na makita niya ito. Bakit? Dahil during nga sa mga moment kung kailan pinapakita itong mga Gorosei, kapansin-pansin nga na itong si Gorosei Jupiter ang mukhang pinaka-interesado kay Nico Robin. Makailang beses nga nating nakikita na lagi niyang binobrought up na kidnapin nila si Robin. At interestingly, nalaman nga natin na yung full name na itong si Saint Summers Shepard Summers. Same as Gorosei Jupiter, na ang full name Shepard Jupiter. Kaya naman panigurado once na makita ni Summers itong si Robin, mag-i-initiate ito na kidnapin siya kasama ang mga batang giants. Bali sa part nga kung saan nabanggit ni Summers si King Herald, sinabi nga niya na plano daw nilang gawing mercenary soldiers itong mga giants ng Elbaf. Ito nga daw yung napagkasunduan nila. Pero later on nga sinisi rin ni Summers si King Herald sa pagpiprevent na itong mangyari yung kasunduan nila. So yung tunog nga nito para sa akin parang nag-back out o umatras si King Herald sa naging kasunduan niya sa world government. Yes, na-prevent nga ni King Herald na gawing soldiers ng world government itong mga giants niya sa pamamagitan ng pagtatanim sa mga isip ng mga batang giants na huwag maikipag-away o huwag makipaggera. So ibig sabihin ba neto mali tayong masama si King Herald? Bali itong argument nga na to hindi pa rin natin makukumpirma kung mabait ba talaga si King Herald. Dahil lang basta bumuo siya ng mindset para sa new generation na huwag makipaggera, masasabi na nating mabait siya? Dahil in the first place, bakit pa siya nakipagkasundo sa world government, diba? Kung talaga nga mabait siya, dapat na hindi na binwrote up pa yung patungkol sa pakikipagtulungan niya sa world government. Do possible nga na napapayag lang siya sa kasunduan na to out of necessity. Kinailangan niyang sumang-ayon sa world government, nakakampi siya rito dahil sa banta sa Elbaf. Pwede nga itong possibility na to. Dahil sabihin na natin na pumunta itong mga Gorosei sa Elbaf at sinabihan nila si King Herald na papatayin nila ang lahat ng mga giants kung hindi ito susunod sa nais nila. Ito pwede pa siguro. Pero I doubt na nasa ganito siyang sitwasyon since pinatay nga siya ni Loki. At itong nag-iisang nakakita sa pangyayari na to na si Harul walang imik patungkol sa usapin na to. Kaya naman siguradong may mas malalim pang context patungkol dito. At sana malaman nga natin to sa susunod na chapter. Anyway, ayun na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1146. Sana nga natripan nyo itong topic natin. So yun lang. Peace!